Kumusta mga brad? Sa panahon ngayon, ang dami na talaga mga tao ang nahihilig na sa motor. Yung mga dating nagbabike, nahilig na rin sa motor. Yung mga dating nagsusugal, nahilig na rin sa motor. Yung mga babaero, yari, nahilig na rin sa motor. Mga pabata, matanda, lalaki man o babae, halos lahat nahilig na sa motor. Siguro kaunti na lang yung mga taong hindi nahilig sa motor. Kaya nga po, karamihan sa mga tao ngayon may motor. Kasi, ang dami na pong motorcycle dealer dito sa Pilipinas na talagang abot kaya. Alam naman natin yung ibang top brand, ang mamahal talaga ng mga unit nila. Kumbaga kapag nangutang ka sa kanila, parang dodoble pa. Medyo masakit talaga sa bulsa yung mga motor na hulugan. Buti pa yung kapitbahay namin na babae nakabili ng cash kasi sinali daw siya sa paluwagan. Wow! Paluwagan ng bastos. Okay. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, speaking of affordable na motorsiklo, at huwag na po tayong magplastikan kasi kapag sinabi mong affordable na motorsiklo, China bike yan or made in China yan. At alam naman natin na kapag made in China, madami na namang kilay ang tataas. Sabi nga ng iba, gawang lata, sirain, pangit, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Pero hindi po yun pinapansin ng mga nasabing motorcycle dealer kasi nakafocus lang sila sa goal. Sabi nga nung isang manyakol na content creator, focus lang sa goal. Idol ko yun eh. At ito na nga ang isa sa mga trending ngayon. Kasi yung isang 150cc maxi scooter na nanggaling sa Motorstar, naka-fuel injected na. Wow! Yes po, naka-FI na po siya. Sabi pa nga ng kakilala ko, Brad, yung Motorstar naka-FSI na. Well, para sa akin, napakaganda nga po ang ginawa nilang upgrade sa motor na ito. Kung ating nga pong matatandaan, last year lamang nilabas nila ang Easy Ride 150Q, which is the latest model sa Easy Ride series. Pero nung mga panahon na yon, carburetor type at naka-air-cooled pa siya. Sa madaling salita, yung makina ng Easy Ride 150N at ang makina ng Easy Ride 150Q ay iisa. At marami nga din pong Easy Ride users ang nagsasabing medyo may kalakasan nga daw talaga sa gasolina. Diyos mio Marimar, wag na kayo magreklamo, yung mio ko nga ganun din eh. Kaya ngayon nga pong 2023, maganda po ang ginawa nila. Kasi kahit papano, pinakinggan nila yung hinaing ng mga tao. Which is ginawa na nga po nila itong fuel injected na matipid na nga daw sa gasolina. Hindi, wow. At ito na nga po ang Easy Ride 150Q fuel injected. Well, sa totoo lang mga brad, maliban nga po sa fuel injected na siya, wala naman talagang nagbago sa itsura niya. I mean, pogi pa din talaga siya. Pag nakaharap nga siya, para siyang si Optimum Pride eh. Pero dahil nga upgraded na siya, upgraded na rin yung presyo niya. Kung yung carb type nga po nagkahalaga ng 68,000 pesos, itong fuel injected naman nagkahalaga ng 75,000 pesos. So bali tumaas na siya ng 68, 69. Ah, may calculator naman kayo eh. Kung titignan nga po natin yung specs sa makina niya, na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Parehas lang talaga doon sa nauna. Pero ito na po ay naka-fuel injected at naka-oil cooled. Kaya yung presyo niyang 75,000, para sa akin, bawing-bawi. At speaking nga po sa kanyang pagiging fuel injected, kung dati nga po yung carb type ay kumukonsumo ng 32 km per liter, itong FI naman daw ay kumukonsumo na ng 41 to 45 km per liter. Wow! So doon pa lang ang laki na po ng pinagbago niya. Hindi na sila friend ng Mio ko. Pagdating naman po sa kanyang specs at mga features, pares pa din po doon sa nauna, doon sa carb type. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likod naman po, ito ay ginamitan pa rin ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong pumatong sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala pa din siyang sabitan ng andox. So therefore, ayoko na naman mag-talk. Sa ngayon nga po, ang motor na ito ay hindi pa available. Kasi nga inaasikaso pa daw yung mga papeles niya. Mga last week daw po ng February or first week ng March, available na daw. So ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun.
motherfucking Eagle Double G. So shout nga pala kay Elco J. Shoutout kay Arlan Pangilinan. Shoutout kay Ralph Owal. Shoutout kay Christian J. Tupas. Shoutout kay Kabubuhan Channel. Shoutout kay Oliver Tala. Shoutout kay Wiz Motovlog. Shoutout kay Jason Log TV. Shoutout kay Billy63. Shoutout kay Navs. Shoutout kay Kian Dave Lotranya. Shoutout kay Rod Templado. Shoutout kay Bibi John Cubico at pati na rin sa kanyang asawa na si Jeneline. Shoutout kay Michael Jopio. Shoutout kay Lloyd at kay Gerson. Shoutout kay Mayumi. Shoutout kay John Aldrin Spera. Shoutout kay Perfecto Apelido. Shoutout kay Raymond Garcia. Shoutout kay Akisha Herschel Giriba. Shoutout kay Kisses TV at pati na rin sa kanyang mister. So hanggang dito na lang mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, 3 bye.